Sa wakas, heto na, good news para sa lahat. Makakalaya na si Tatay VP Sara Duterte, panalo dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Atty. Trixie Angeles. Good news po ito para sa ating nagmamahal kay Tatay Digong. Panalo. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Bisitahin niyo yan at syempre huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga balita at reactions na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan ha, syempre, suportahan natin ang The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Ito po tayo sa pagkakataong ito. Nananalo din pala tayo paminsan-minsan, sabi ni Atty. Trixie. The ICC Pre-Trial Chamber rejects the prosecution's request to reopen applications to admit additional victims because it would cause unnecessary delay that would violate the accused right to a speedy trial. Wow. Isinare ni Atty. Trixie ang post ni Alvin and Tourism. Latest ICC update, sabi ni Alvin. Out of 304 victim applications, the ICC approved participation for victims whose harm is linked to killings in Davao during Duterte's mayoral term and nationwide killings during his presidency, even if they were not individually named in the charges. Applications outside the case, time, or location is scope were rejected. I-explain ko mamaya kasi nananawagan ang ICC prosecution na lalo na sa PNP, magtistigo kayo dahil kulang tistigo nila. Yung gusto ng prosecution, madagdagan ang mga testigo dahil kukunti. Na-reject yung request nila na i-open ang application ulit. Rejected. Kaya malaking panalo natin ito. Ayan ha, kumbaga parang gumagawa na talaga ng paraan ang tadhana. 'Di ba? Kahit sabihin natin na nakikita natin na masyadong inaagrabyado ang mga Duterte sa usapan, pero mismong tadhana na ang gumagalaw. 'Di ba? Ayan ha, ni-reject na yung pagkuha ng mga gustong magdagdag reklamo o witness laban kay PRRD. Wala na, hindi na pinapayagan. Baka kung sino-sino na naman pagpupulutin dyan. All admitted victims will be represented by one team of lawyers, Joel Butuyan, Gilbert Andres, and a lawyer from the Office of Public Counsel for Victims. Defense objections were dismissed. The OPCV, yung Public Counsel for Victims, requested reopening the victim's application process because the confirmation hearing was earlier postponed and the prosecution clarified that the listed incidents and victims were not exhaustive. Yun ha, hindi daw exhausted. Exhaustive, paano mo i-Tagalog yun? Hindi malawakan. Kulang. Dahil kulang, ang kanilang mga testigo, nanganganib, matatalo sila. Kaya nagre-request sila yung prosecution nga, pwede ba i-open ulit yung application para maraming mag-apply. Kaya nananawagan ang ICC prosecution, lalo na sa mga PNP, magtistigo kayo. Sa totoo lang kasi nakakainis yung ginagawa nila. Kasi alam nyo kung bakit. Ginanya lang agad nila si Tatay Digong, kinulong, dinala na dyan, pero yung mga testigo hindi pa handa. Diba? Kailangan, diba, kompleto na ang testigo, may testigo talaga kung gaano karami yung sinasabi nila na naging biktima daw ni Tatay Digong sa kanyang war on drugs dapat lumitaw muna. Ang problema, dinala muna si Tatay Digong dyan sa The Hague, ikinulong siya, pero yung mga testigo hindi pa kompleto. Parang ang nangyari, ginawang papeles. Diba? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, kulang ka ng police clearance, to follow na lang po. Parang ganun ang nangyari. 'Di ba? To follow yung mga testigo nyo, yung mga witness nyo. Na sinasabi nila 30,000 pero wala naman silang malikom na 30,000 na naging biktima daw. 'Di ba? Ni Tatay Digong. Ay nako.
Ang PNP naman natin ngayon, parang pumapayag ba? Kailang sabi lang nila sa mga pulis na gustong magtistigo, kumonsulta muna kayo sa mga lawyer. Baka mamaya. Ano sa tingin nyo? Kung ikaw, pulis, ngayon, malapit na ang 2028, malakas na kandidato si VP Sara, posibleng maging presidente, titistigo ka ba? Mag-isip-isip muna kayo. Sa totoo lang talaga, General Macanas, di ba? Kitang-kita naman natin, talagang sinasabi ko nga kanina, tadhana na ang gumagawa, no? Para sa mga Duterte. Gaya ng impeachment kay VP Sara, hindi kinatigan ng Korte Suprema. Na hindi naman nire-respeto ng iba. Di ba? Hindi pa rin nila matanggap ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kay VP Sara doon sa impeachment niya. Na unimpeachable siya, hindi siya pwedeng ma-impeach. Di ba? Kumbaga para silang masyadong takot na takot kay VP Sara dahil alam naman nila sa sarili nila na paulit-ulit nating sinasabi na alam natin lahat na si VP Sara ay magiging undefeated pagdating sa 2028. Kaya nga sinasabi ko kung meron kayong kilala o alam na pwedeng tumapat kay VP Sara, sabihin nyo lang. Kasi baka mamaya sasabihin nyo sa akin, bakit? Si Sara Duterte, sigurado ka na bang mananalo? Siguro kung dadayain siya, matatalo siya. Hindi ko naman sinasabing magkakadayaan. Kung gano'n ang mangyayari. Kasi kitang-kita naman dito Kitang-kita naman. Huwag na nating itanggi. Huwag na tayong magtanga-tangahan pa. Kayo yung magsabi sa akin kung mali ako. Ngayon, kung sinasabi niyong mali ako, maglabas kayo o sabihin nyo kung sino ang taong pwedeng tumapat kay VP Sara pagdating sa 2028. Ngayon, kung yung sinabi niyong tao na yon ay tatakbo sa 2028, tignan natin sa 2028. Kasi para sa akin, kung sinasabi nila na mahina si VP Sara o madaling matalo si VP Sara o may katapat si VP Sara, bakit ayaw pa nilang tigilan? Diba ayaw nilang tigilan? Yung tipong, wala na napasura na yung impeachment, hindi na inaano, yung mga kaso hindi na inaano, yung mga tao hindi na naniniwala sa mga binibintang nila kay VP Sara, pero pinipilit pa rin nila na ibagsak si VP Sara. Kung alam naman nila sa sarili nila na kaya nilang talunin si Sara Duterte, sana talunin nila sa eleksyon. Kaya tumatatak sa amin na hindi nila kayang talunin, natatakot sila. Na tumatatak din sa isip namin na wala silang pambato na pwedeng itapat kay VP Sara. Ngayon, kung meron kayong pambato na pwedeng itapat kay VP Sara, ba't hindi niyo siya tigilan? Ang daming nagsasabi, talunin nyo na lang sa eleksyon. Diba? Talunin nyo na lang. Hindi forever itong administrasyong ito. The chamber rejected the request saying reopening applications now would delay proceedings and affect the accused's right to timely process. Victims may still apply later if the case proceeds to trial. Yun pala. Kasi sa ngayon, ang stage natin is confirmation of charges. Wala pang trial sa ngayon. Nasa tinatawag pa na pre-trial. Kaya mahabang proseso. So yung confirmation of charges, ang schedule niya September 23 sana last year. Sabi ng mga abogado ni Tatay Digong na postpone muna dahil matanda ng presidente, hindi niya na kayang mag-stand on trial. So yun ang hinihintay na decision ngayon kasi pina-check up ng ICC si Tatay Digong sa mga expert. So tapos na yung pag-check up. Resulta na lang hinihintay natin yung decision ng ICC chamber, pre-trial chamber based sa findings ng mga experts. Sana sasabihin, sana nga, let's pray, na yung findings is, wala na, hindi niya na kaya. Pag ganun ang sinabi ng mga expert, ay wala na. Kasi what's the use na i-detain nila si Tatay Digong para litisin kung hindi niya na kaya mag-stand up for trial dahil sa edad niya na at memory apektado na. Kung tutusin nga, dapat wala na siya dyan Kumbaga, hindi na siya dapat kinukulong, hindi na siya dinadaan sa ganyan. Kung tutusin, wala na Kumbaga, dapat pawala na nila yan Kasi di ba sa edad, talagang hindi na, wala na, hindi na makakaano yan masyado
Hindi naman na ganun kalakas si Tatay Digong. 'Di ba? Dapat ano na nila yan, tinatapos na. Ang problema, hindi nila tinatapos, hindi nila pinapauwi. Patuloy nilang iniipit si Tatay Digong. Kaya ako naman parang nakikita ko, parang gumaganti na lang sila kay Tatay Digong eh. O sinasabi lang nila, wag na natin pauwiin yan dito kasi baka mamaya lumakas pa yung mga kaalyado niyan. Baka lumakas ang loob, ganon, di ba? Oh, ay nako. Kaya may pag-asa pa tayo na makalabas si Tatay Digong. Gusto ko talaga na si Tatay Digong ay makauwi na. 'Di ba? Unang-una sa magkalagayan niya, dapat si Tatay Digong tinitignan niyan, inaalagaan niyan, talagang ano na kasi siya, 'di ba? Sa edad nga. 'Di ba? Pero anong ginagawa nila? Masyado nilang ginaganyan si Tatay Digong. Grabe yung ginagawa nila. 'Di ba? Kasi talagang yung mga taong gumawa kay Tatay Digong niyan, naku, wag sana kayong karmahin. Para silang tiwalang-tiwala na hindi sila mapapalitan sa pwesto. Parang tiwalang-tiwala na hindi sila makakababa o bahala sila sa buhay nila. So ngayon, hintayin natin yung decision ngayon. Ito ngayon, ang issue at hand is, hindi na pwedeng magdagdag ng testigo. Wala na. May nabasa kong post noon sa mga nag-apply. Sample, 304 yung nag-apply, Nasa 5% lang sa mga nag-apply. So, ang 5% ng 300 is 15. Nasa 15 lang ang mga testigo na pasok doon sa mga kasong inirereklamo. Crimes against humanity ang charges. 5% lang ang pasok na testigo. 15 lang, tapos tinala pa niya sa ibang bansa. Ang tindi naman nun, di ba? Sabal, 15 lang. Ay mahina. Hindi crimes against humanity yan. Kaya ako, positive ako. God has its own Kumbaga timing. dito nga sa bansa natin, pwede nang pag-usapan yan eh. Pwede dito litisin si Tatay Digong, talagang pinarating pa talaga sa ibang bansa yung ganyan kakonti. Akala ko ba yung ICC ang hinaharap na kaso niyan, yung mga malalaking kaso? Kung malaking kaso ba yan? 15? Para naniwala sila doon sa 30,000, wala naman 30,000 na lumalabas. Ang hirap kasi humanap ng 30,000 kung gawa-gawa lang. Kasi kung hindi gawa-gawa yan, kung totoo yan, lalabas at lalabas yan, simula pa lang. Kaso kita mo hanggang ngayon, hindi sila makaipon ng 30,000 na kataong pwede magreklamo kay Tatay Digong. So yung mga naunang kwan is denied. Yung interim release niya, denied. Maraming denied ba? Hindi natin alam. Baka hindi pa pwedeng uuwi si Tatay Digong ngayon. Sabi nga ni Tatay Digong, ayaw niyang umuwi habang ang nakaupo pa dyan si Marcos Jr. Which is correct. Hindi, tama yan. Tama din si Tatay Digong, no? Wag muna! Kumbaga, kapag iba na siguro sa 2028, ayan. Tsaka sigurado sa 2028, kung sakaling hindi na kontra kay Tatay Digong ang nakaupo, sure ball na yan. Makaka-uwi na yan. No, siguro naman kung makalabas si Tatay Digong ngayon, hindi mo na didiretso ng Pilipinas yan. Punta mo na sa ibang bansa. Saka na ako uuwi dyan sa Pilipinas kapag ano na. Pag wala ng sakit ng ulo. Mag-taste na lang muna tayo ng ating tatay na sa ICC. Mas ligtas siya doon, di ba? Yes. 2028, nanalo na si BP Sara. Ayan, uwi baka na. by that time, may decision na. Okay, Digong, uwi ka na. Uwi. Tapos, ang koto-koto. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.